Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah alamul jin wa shayatin. So nandito na tayo sa mga huling bahagi na ito ng alamul jin wa shayatin. At dito sa aklat natin, ang natitira na lang mga 30 pages na lang pala to. Inshallah, matatapos na rin natin ito. Papalitan natin ng iba pang subject, inshallah. Sa sumunod na bahagi nga, aslihatul mu'min fi harbihi ma'asyaitan. Ang sandata ng mananampalataya sa kanyang digmaan laban kay Satanas. Siyempre, ganito magsalita yung mga scholar, ganito nilang binabanggit ang usapin na ito kasi delikado na ito yung kalagayan ng tao kay Satanas. Kumbaga, dinidigma tayo ni Satanas. Yun ang yun ang dahilan kung bakit ganito yung pagkakasabi rito. Literal na dinidigma tayo ni Satanas. Ang layunin ni Satanas sa kanyang pakikidigma sa atin, sirain ang ating dunya at ang ating kabilang buhay. Lalong-lalo na yung kabilang buhay. So dapat meron tayong armas. So, hindi natin mapipinsala si Satanas sa pamagitan ng anumang armas, espada, baril, hindi natin siya mapipinsala. Pero ganito yung pagkakasabi, nililinaw natin dahil pinapakita lang ng mga scholar yung pagiging mapanganib ng sitwasyon na ito. Na dinidigma tayo ng kalaban na asymmetric ang labanan mangyayari. Kumbaga, kasi hindi natin siya nakikita unang-una. Nakikita niya tayo pero hindi natin siya nakikita. Tapos si Satanas, mahaba yung kanyang buhay at kilalang kilala niya ang tao at ang mga pinagnanasaan ng tao. Ang tao may kilalang ang buhay. At gayon din, si Satanas, maraming ibang kapangyarihan na wala ang tao. So dapat ang tao, kikilalanin niya na mapanganib talaga yung kanyang kalagayan laban kay Satanas. Kaya dapat meron siyang armas. Meron siyang kakayanan. At syempre, meron siyang tagapagtanggol laban kay Satanas. Si Allah. Kaya ganito yung pagkakasambit dito sa usapin na ito. Naunang nababanggit dito, al-hadru wal-hita. Yung babala. Yung babala tungkol sa usapin na ito. Hadal aduwul khabith, al-makiru harisun ala idlali bani Adam. So itong kalaban daw ng mga tao na khabith, na marumi, masama, at makir, nagpaplano palagi, ay haris. Siya raw ay diligent, disiplinado, tuloy-tuloy sa kanyang mga pakana at kanyang mga gawain para iligaw ang mga tao. Wakad alim na ahdafahu wa wasailahu fil idlal. At nalaman na natin yung kanyang mga layunin at ang kanyang mga kaparaanan sa pagliligaw sa mga tao. Layunin, gusto niyang maimpyerno ang mga tao. Katulad ng kung paano niyang ninais na mapahamak sina Adan at Eva at yung iba pang mga tao sa pangkalahatan. Gusto niya mapahamak tayo. Masira ang ating dunya at akhirah. At hindi natalakay na yung mga kaparaanan niya. Iba-iba ang kanyang mga kaparaanan. Meron siya mga kaparaanan na ginagamit niya yung mga kampon niya upang iligaw mga tao na maniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga salamangka, panghuhula, gayuma at iba pa. Siyempre, ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan na mabulungan ng mga tao na gumawa sila ng masama. Kabilang dito yung pagmumukhain niya na tama ang mali nang sa gayon ay magpapatuloy ang mga tao dito sa pagkaligaw. Pabimikdari ilmo ka bihadal adu, at dahil sa kaalaman mo
tungkol sa kalaban na ito. Ahdafuhu wa wasailuhu wa subulallati yudilluna biha takunu najatuna minhu. Yun, ang ating kaligtasan sa kanya at sa kanyang mga plano inshallah ay nakasalalay sa kaalaman natin sa kanyang mga layunin at sa kanyang mga kaparaanan. Kapag nalalaman natin 'yun, mapoprotektahan natin ang ating mga sarili at maililigtas inshallah. At sa anumang labanan, dito magsisimula ang lahat, sa kaalaman. Kasi maaaring armado ka, iniisip mo malakas ka, pero kung wala ka namang nalalaman tungkol sa kalaban, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa iyo. Yung katulad nga ng sinasabi, di ba? Sabi ni Sun Tzu doon sa Art of War, kung nakikilala mo ang sarili mo at ang kalaban, hindi mo katatakutan ang resulta ng 1,000 labanan. Kasi kilala mo sila eh, at kilala mo yung sarili mo. Kung alam mo mananalo ka, susugod ka. Kung alam mo matatalo ka, hindi ka susugod, di ba? Hindi ka basta-bastang sasalakay. Pero ikaw, iniisip mo lang yung lakas mo, pero hindi mo naman kilala gaano kalakas yung kalaban o yung kanyang mga sandata at kapangyarihan, kakayanan, tuloy-tuloy ka lang, bara-bara. Eh, mamamasaker kayo dun. So, ganito yung analogy sa usapin na ito. Kung bakit aslihatul mu'min ang binabanggit dito, sandata ng mananampalataya. Kasi ang katotohanan niyan, si Satanas nakikipagdigma sa atin sa digmaan na walang kapayapaan, hindi titigil, tuloy-tuloy. Wala siyang pakialam. Tuloy-tuloy na digmaan. Kaya ang tao ay dapat merong kaalaman at merong sandata laban sa kalaban na ito. Amma idha kana al-insanu gafilan an hadhihi al-umur fa inna aduwahu ya'suruhu wa yuwajjihuhu al-wajhata allati yuridu. Malalabanan niya lamang si Satanas kung siya ay mayroong nalalaman sa mga kumbaga estratehiya ni Satanas at kanyang mga layunin. Pero nga kung kabaligtaran naman, wala kang pakialam sa mga ito, eh pwede kang salakayin ni Satanas kailan man niya gustuhin o saan man niya gustuhin. Kahit sa pamagitan ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Mga bagay na hindi mo inaasahan. So paano mangyari yun? So yung tao halimbawa, di ba? So, wala siya pakialam talaga kay Satanas o sa bagay na ito. Maring matuwid siya. Kasi iniisip niya, matuwid naman ako, nagsasala naman ako palagi. Oh, hindi ako malalapitan ni Satanas. Eh, ginamit ni Satanas babae. O, di patay ka ngayon. Babae, di ba? PM sa'yo, dawa pogi ka eh. Islamic Center ka nagtatrabaho, laki ng sweldo mo, hayahay yung trabaho. Aircon, meron kang libreng apartment, may kotse ka pa. Oh. Iniisip mo, ligtas ka na kay Satanas. Eh, may babae dumating. Una, PM lang, ganito, ganyan. Rashid, gabayan mo ako mula sa kadiliman tungo sa liwanag. O, ikaw naman, di ba? Kailangan ko tuparin ito bilang obligasyon. Ay, natinira ka na ni Satanas. At yun ay pinahintulutan ni Allah na mangyari bilang pagsubok sa mga tao. Kaya si Ibnul Jawzi rahimahullah, meron siyang akda at pinangamagatan niya itong talbis iblis. Talbis, ibig sabihin pagbabalat kayo. Kumbaga, binabalat kayoan ni Satanas ang mga bagay-bagay. Lalo na yung mabuti, magmumukhang masama, at yung masama, magmumukhang mabuti. وقد صور ابن الجوزي هذا الصراع بين الإنسان والشيطان تصويرا بديئا حيث يقول واعلم أن الكلب كالحسن o kalhisni ng labanan
sa pagitan ni Satanas at ng mga tao at nagbigay siya ng paghahalimbawa. At una niyang tinukoy ang puso. Kasi ang puso ng tao, 'di ba, ito ang siyang tumatanggap ng gabay, ito ang nag-iisip, itong nakakaalam ng tama at mali, at ito ang nabubulag. At ito rin ang kinakausap ni Satanas. Kaya sabi ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, tunay na ang puso daw ay katulad ng hisin. 'Di ba hisin yung muog, fortress, 'di ba Hisnul Muslim? Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ganun yung pagkaka-title ng libro na yun. 'Di ba libro yun ng mga dikir? Ang mga dikir kasi ay magiging hisin para sa Muslim, magiging taguan, kastilyo para sa mga Muslim, inshallah, na ilaalala mo si Allah palagi. Yun yung Hisnul Muslim ni Sheikh Abu Bakar al-Jazairi rahimahullah. Ang puso daw ng tao ay katulad ng kastilyo. Wala dalikal hisni suwar. Siyempre ang kastilyo na ito ay marapat na napaliligiran ng matataas at matitibay na mga pader. Hindi pwedeng meron kang kastilyo na walang ganito. Madali kang masasalakay ng mga kalaban o madali kang mapapasok ng mga kalaban. Walisuwari abwabun wafihi thalamun. At sa bawat sur na ito, bawat pader na ito ay kumbaga meron itong mga thalam, meron itong mga lagusan. Na yung lagusan na yun, importante kasi kailangan mo magpasok ng mga bagay-bagay, kailangan mo rin magpalabas. Pero sa kasamang palad, yun din yung maaring gagamitin ng kalaban para makapasok o makasalakay sa iyong kastilyo. Maaring sasamantalahin yun. So merong paraan. Palagi si Satanas na makakapasok sa mga tao, na makakaimpluwensya siya sa mga tao. Kaya walang pwedeng magmamalinis. Walang pwedeng magmamalinis. Hindi pwedeng iisipin ng tao o akalain ng tao na hindi siya kayang impluwensyahan ni Satanas. Dahil dito magiging overconfident siya, di ba? Isipin niya na hindi siya mapipinsala o maimpluwensyahan ni Satanas. Lahat na impluwensyahan o napipinsala ni Satanas. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, di ba, tinablan pa ng kulam. Paano pa kaya tayo? Mas susceptible tayo sa kulam. Siyempre, mas susceptible tayo sa pagliligaw ni Satanas. So, dapat nating malaman ang bagay na ito. Hindi pwedeng magmamalinis tayo. Sabihin natin na absolutely walang kapangyarihan sa atin si Satanas. Meron. Maaaring doon sa ilang mga bagay, matatag, matibay yung ating kastilyo, di ba? Matibay. Lagi nating nakikita yung mga bahagi na yun ng pananampalataya natin na matibay. Pero merong isang lugar na sasamantalahin ni Satanas. Isang maliit na sulok sa kaila-ilaliman ng ating mga puso na doon siya sasalakay. Inisip mo matuwid ka, di ba? O, lagi ka nagdadawa. Tapos, maraming nagsasyahada sa da'wa mo. Titirahin ka lang pala ni Satanas sa pamagitan ng babae. O titirahin ka niya sa pamagitan ng pera. Doon ka masisira. At iba't iba pang mga bagay. Dapat aware yung mga tao sa bagay nito. Kaya maganda yung pagkakahalintulad sa puso bilang kastilyo. Kung meron kang bahagi ng kastilyo na mahina, patibayin mo. Siyempre, hindi mo mapapansin na mahina nga isang bahagi ng kastilyo mo kung mayabang ka. Yung yabang mo, di ba? Sabi mo palagi, walang makakalusot dyan sa kastilyo na o sa pader na yan. Kaya hindi ko na kailangang patibayin pa yun o pataasin o pagandahin. O, doon pala dadaan talaga yung kalaban. So, hindi pwedeng magiging overconfident ang tao o magmamalinis ang tao. Wasakinuhu al-aklu. At nasa loob daw ng kastilyo na ito nakatira ang akal, ang pag-iisip ng tao.
Wal malaikatu tataraddadu ala dalika alihisnu. At sa paligid ng kastilyo na ito ay may mga anghel na labas-pasok o kumbaga pabalik-balik dito. Wa ila janibihi rabadun fihi alhawa. At sa paligid daw ng kastilyo na ito ay ang mga lugar na naroon ang mga pinagnanasaan ng mga tao. Wasyayatin takhtalifu ila dhalika al-rabad min ghairi maniin. At yung mga demonyo daw, sila daw ay labas-pasok doon sa mga lugar na kung nasaan yung mga pagnanasa ng tao na nakapaligid lang din sa kanyang kastilyo. Nang hindi sila napipigilan kasi hindi na bahagi ng kastilyo yun eh. Nasa labas na yun. So nandun yung mga demonyo. Wal harbu kaimatun bayna ahlul hisni wa ahlir rabad. At ang digmaan ay nasa pagitan nga ng mga nasa loob ng kastilyo at ng nasa labas ng kastilyo, yung mga demonyo. Kasi nasa lakay nila ito. So nakapanood na kayo ng pelikula, di ba, yung mga siege warfare? Sumasalakay yung mga tao galing sa labas. So meron silang mga catapult, meron silang mga iba't ibang mga sandata para masalakay yung kastilyo. Meron silang hagdan na mahaba o mga tower na mahaba. So ganun. So parang ganun ang ginagawa ng mga demonyo para makapasok sa kastilyo, para marating nila ang puso ng tao at eventually ang isip ng tao at makokontrol na nila ang tao. Siyempre, maaaring pag-control nga nin, hindi direkta, di ba? Dadahan-dahanin ka lang ni Satanas. Katulad ng nangyari kay Barsisa. Wasyayatinu la tazalu taduru hawlal hisni tatlubu gaflatal haris wal ubur min ba'di athalam. Siyempre yung mga demonyo, hindi naman yan kumbaga basta-bastang susuko din. Sila ay nananatili na nakapaligid doon sa kastilyo. At hinihintay nila na malingat yung mga gwardya nang sa gayon ay makita nila kung saan silang bahagi ng mga pader ng kastilyo papasok. Hinihintay nila na malingat yung mga gwardya. Kasi lalaban din yung mga gwardya eh. At maaaring hindi sila din basta-bastang makakalaban dun sa mga nagbabantay. Kaya, fayan bagi lil harisi an ya'rifa jami'a abwabil hisni alladhi qad wukila bihifdihi wa jami'i thalami. Kaya sa ganitong kalagayan, obligado para sa mga gwardya o marapat sa mga gwardya na makabatid o makilala o malaman ang tungkol sa lahat ng mga lagusan ng kastilyo na iyon. Na marapat itong babantayan. At dapat kilala nila kung ano man ang mahinang bahagi ng kastilyo na kung saan maaari silang pasukin ng kalaban at doon sila mawawasak. Wa alla yaftar anil hirasati lahdatan. So hindi raw sila maaari na malilingat sa pagbabantay. Yan nga sa mga kastilyo. Di ba yung mga kastilyo may mga sundalo. Nagpapalitan yung mga sundalo doon na nakabantay. Nagpapalitan. Kaya nga sa iba't ibang mga bansa na merong mga hari, nagiging ritual na sa kanila yun, yung changing of guards, magpapalitan yung iba't ibang shift ng mga gwardya. Nagpapalitan. So ginawa na nilang seremonya. Merong mga seremonya. Bawa niya sa UK, sa United Kingdom, magpapalit ng mga gwardya at iba pa. Fainal aduwa la yaftar. So dapat ganito lang sila kasi mga kalaban ay hindi nagkukulang. Maring yung kalaban hindi yun tumitigil nga. At hindi rin yun nagpapahinga. So, hindi pwedeng magpapahinga yung gwardya o mawawalan ng gwardya dahil ang kalaban ay hindi rin nagpapahinga at hindi rin sila mawawala.
Qala rajulun lil Hasan al-Basri, sinabi raw minsan ng isang lalaki kay Al-Hasan al-Basri, "Ayanamu Iblis?" Sabi ng lalaki, "Natutulog kaya si Iblis?" Si Iblis mismo, yung pangunahing demonyo, pangunahing Satanas. Sabi ni Al-Hasan al-Basri, "Law nama lawajadna rahatan." Kung natutulog si Iblis, sana nakatagpo na tayo ng ginhawa. Pero nga, yung ibig niya sabihin dito, maaring hindi natutulog si Iblis. Kaya nga, ang mga jinn, iba yung physical nilang katawan eh. Maaring hindi sila katulad ng tao na kailangan ng tulog. So, ganun si Satanas. Hindi niya kailangan na matulog. At sa kanyang kalagayan, na gusto niya talagang mailigaw ang mga tao, maaring ayawan niya rin talagang matulog eh. Supposing na kailangan niyang matulog, di ba? Hindi rin siya matutulog para lang mailigaw ang mga tao. Parang yung mga tao na meron silang matinding kagustuhan na makamit ang isang bagay. Meron silang kagustuhan na makamit ang isang bagay. Marami sa mga taong ganun, hindi na makatulog eh. Kasi gusto man nilang matulog, iniisip nila palagi yung gusto nilang gawin. At hindi na sila makatulog. Patuloy sila sa pag-iisip. At patuloy sila doon sa paggawa ng mga gusto nilang gawin. So, ganun si Satanas. Wahadal hisnu mustaniro bidikri musyarrakun bil iman. At ang kastilyo daw na ito ay naliliwanagan ng dikir, ng pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa pananampalataya. Ito ang nagbibigay ng liwanag doon sa kastilyo. Kasi yung kastilyo, kailangan din niya ng liwanag. Lalo na para makita yung nasa paligid niya. Para makita yung nasa paligid niya. O namang lugar na merong kailangang gagawin doon. Wafihi miratun sakilatun yataraa fiha surata kulli ma yamurru bihi. At doon daw sa kastilyo na yon ay merong salamin na nakikita ng mga gwardiya ang lahat ng dadaan sa harapan nito. O lahat ng nangyayari sa harapan nito. So meron daw salamin. O merong pwedeng ibig sabihin kasi nito, yung merato sakila. So bukod doon sa salamin, baka pa ito, telescope, ganun. O iba pang paraan para makita nila yun nasa paligid nila ng mga kalaban o sino pa man nadadaan doon. Fa'awwalu ma yaf'alu syaitan fi rabadi iktharud dukhan. Kapag sasalakay na raw si Satanas, ang una niyang gagawin ay ang magparami ng usok. So yung smoke screen, gagawa siya nun. Patasawwadu haytanul his. At sa pamagitan ng usok na ito, mangingitim yung mga pader ng kastilyo. At maring hindi rin sila makikita. Yung mga pagkilos nila, paggalaw nila ay hindi makikita. Wasaklud dhikri yajlu al-mirat wal adu hamalat. Fataratan yahmilu fayadkulul hisna fayakirru alayhi al-harisu fayakruj. At pagkatapos nilang magpausok na ito, so magdudulot ito ng kalawang daw at pagkasira doon sa pader. Yan nga, tayong mga mananampalataya, so mapaglalabanan natin ito, di ba makapasok na yung Satanas sa pamagitan ng ginawa niyang panlilinlang na ito, yung usok. Pero nga, yung pagpasok ng demonyo, so mangingitim yung di ba? Mangingitim yung pader at maaaring mayroong mga bahagi ng pader na
masisira, patasawad al-hitan al-hisin, watasadda al-mirat, maingitim yung salamin, wa kamal al-fikri yaruddu dukhan. Pero ang malinaw daw na pag-iisip natin inshallah ay mag-aalis ng usok na yon. Wasaklud dikri yajlul mirat. At yung pag-aalala natin ay maglilinis doon sa salamin. Walil aduwi hamalats. Wataratan yahmilu fayadkhulul hisna fayakiru alayhi haris fayakhruj. At yung mga kalaban na sa salakay, kapag nagkaganito na yung kalagayan na nagkaroon na ng usok, at ang mga kalaban, papasok na sila, dala-dala yung kanilang mga sandata at kanilang mga armas. At minsan ay makakapasok sila sa ilang bahagi ng kastilyo. Kasi layer-layer yung mga kastilyo, di ba? May mga layer. So, maaaring makakapasok sila sa labas na layer. Pero, lalabanan sila ng mga gwardya at mapapalayas sila. Lalabanan sila ng mga gwardya at mapapalayas sila. Pero syempre, maaaring mangyayari, marubuma dakala fi'af. Maaaring merong ilang bahagi ng kastilyo mapapasok nila pero eventually mapapalabas sila. Warubama akama ligaflatil hiras. Pero maaaring mangyari na makakasalakay sila dahil sa nalingat yung mga bantay. Warubama rakadatarri at tarida liddukan patasudu haytanul hisin watasda al-mirat fayamurru syaitanu wala yadri bihi. Maaaring mangyari na mayroong malakas na hangin. Yung nga, malilingat yung mga gwardya at magkakaroon ng malakas na hangin na magdudulot na kumalat yung usok at makakapasok si Satanas nang hindi siya napapansin ng mga gwardya. Siyempre, maaaring mangyari din sa mga kastilyo, warubama juriha al-haris ligaflatihi. At maaaring mapipinsala, masusugatan, masasaktan yung bantay na hindi siya makakapagbantay o kaya nasugatan siya dahil siya ay nalilingat. Tulog, di ba? Tulog yung gwardiya tapos nakapasok sa Satanas at papatayin na lang siya. So, maaaring mangyari yun. Wausirra mustukdima. At ito pa yung mas masahol. So, maaaring mangyari na yung gwardiya na yun ay mahuhuli ni Satanas at gagamitin ni Satanas para masalakay pa yung kaloob-looban na bahagi ng kastilyo. Mukima yastanbitul hil fi mawaqa'ati al-hawa wa musaadatihi. At sa tulong ng bihag na ito, na nabihag ni Satanas, di ba? Dati siyang gwardiya ng kastilyo at alam niya yung mga detalye ng kastilyo. So maaring siya ay magiging katulad ng isang hukom na kumbaga gumagawa ng masama. Kasi nalalaman niya yung detalye sa loob ng kastilyo at gagamitin siya ni Satanas para masalakay ang kaloob-looban pa ng kastilyo. Waliyadu billah. Pero yun nga, dito, yung panlabas pa lang ito na bahagi ng kastilyo na sinasalakay. Pero dapat, dito pa lang, lalaban na yung mananampalataya. Kumbaga, sa pagsisimula pa lamang ng mga bulong ni Satanas, ay mapaglalabanan na natin ang mga ito. Na hindi ginawa ni Barsisa. Kumbaga, iniisip niya lang pero hindi naman niya ginawa. Nakita na niya yung panganib. Di ba, doon sa babae. Nakita na niya yung fitna doon sa babae. Pero wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa. Nagmalinis siya. Nagmalinis. Nagdawa pogi. Kumbaga si Barsisa. Kaya yun, bandang huli, ang kahuli-huli ang ginawa niya, nakapasok na si Satanas tuluyan sa kanyang puso. Nagsujud siya kay Satanas bago siya pugutan ng ulo. Bago siya patawan ng parusang kamatayan, waliyadu billah. So namatay siya sa kufur. Pero niyan, idinaan sa babae. Sa babae lang siya bumagsak. Tawalan ng saysay. Lahat ng mahabang panahon ng kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dinahandahan siya ni Satanas. Katulad kung paanong maaring dadahan-dahanin ng mga kalaban
ang isang kastilyo para masakop nila ito. Magsisimula sila sa labas at papasok ng papasok dahan-dahan. Hindi nga nababanggit dito, 'di ba? Yung mga gwardiya puwedeng susuhulan, 'di ba? Puwedeng susuhulan ng mga kalaban, yung gwardiya. O kaya padadalhan nung kalaban ng alak. O ibabato lang nila 'yun, alak, pulutan. Oh. Eh, yung mga gwardiya naiinip na o nalulungkot, tuwang-tuwa sila dun, tuwang-tuwa sila doon. May nangyari niyan, eh, yung ano, World War I yata yun. Yung mga British, hinahagisan nila ng corned beef yung ano, yung mga German. 'Di ba may mga trench doon, may mga hukay, may mga tunnel. Hindi nila nakikita isa't isa, eh. Hinahagisan nila ng corned beef. Tuwang-tuwa yung mga German. Hanggang sa nasanay na yung mga German, sila na yung sumisigaw. "Oh, maghagis uli kayo. Andito na kami lahat. Nandito na kami lahat, maghagis kayo ng corned beef." Yung sumunod na hinagis nila, granada na. O di patay sila lahat. Patay sila lahat. So, gano'n din, 'di ba? Maaaring magiging gano'n yung analogy ng gagawin ng demonyo na pagsalakay sa ating mga puso. Waliyadu billah. So, tutuloy natin ito. Inshallah, huling bahagi ni ito ng pagtalakay dito sa Alamul Jin wa Shayatin. At itong napakahalagang bahagi na anong gagawin natin doon sa mga impormasyon na nalaman natin tungkol kay Satanas. Kumbaga intelligence. Anong gagawin natin? Kasi yun naman ang silbi ng intelligence, eh. Kukuha tayo ng impormasyon para kumilos tayo ayon sa impormasyon na ito. Nang sabihin, hindi tayo nanguhula. Hindi tayo nanguhula. Kasi kung nanguhula ka lang, walang mapapala yun. Kahit gaano ka pa kalakas. O marami kang sandata, di ba? Marami kang kanyon. O binomba mo ng binomba nung artillery, yung isang lugar. Wala naman palang kalaban dun. Wala naman palang kalaban. Nangyari yan minsan sa Iraq, eh. 2003 yung sinakop ng mga Amerikano uli yung Iraq. Tawag sila, fire mission daw. Meron daw silang nakikitang isang hilera ng mga tangke palapit daw sa kanila. Isang hilera, ganyan. Kita talaga may ilaw, eh. Radyo sila, radyo. Bombahin nyo na, may nakikita kami isang hilera ng mga tangke palapit dito sa amin. Tapos tinantya nila, madilim, eh, tinantya lang nila yung distansya. Tapos yun na, bomba na yung artillery. Kinaumagahan, pina-inspection sa kanila yung lugar kung saan bumagsak yung artillery. Andun nga yung mga hukay, eh. Kasi tinamaan pala nung artillery nila, bakanting lote lang. So wala talagang ano, kasi may tangke, kung yung tangke tatamaan ng artillery, wasak, 'di ba? Wala silang nakita ni piraso ng bakal dun, eh. Nakita nilang piraso ng bakal, sirang antena ng TV. Galit na galit yung ano, yung opisyal nila dun sa nangyari. At yung nakita pala nilang isang hilera daw ng mga tangke na papalapit sa kanila. Isang hilera pala yun ng mga bahay na may ilaw pa nung panahon na yun. Kasi kinabukasan wala ng kuryente, nawala na rin ng kuryente. So mali yung intelligence nila. Importante. Importante yung intelligence. Alhamdulillah. Ito na yun. Yung mga nakuha nating mga impormasyon tungkol kay Satanas. Nakuha na natin lahat ng taktika niya. Alam natin lahat ng layunin niya. Kasi intelligence, di ba? Dapat alam din natin yun, eh. Bakit nandyan yung kalaban? Anong layunin nila? Importanteng malaman yun, eh. Kung nandyan lang sila, hit and run, kumbaga, hindi tayo masyadong asahan na natin yun, eh. Pero kung yung kalaban, nakikita natin layunin talaga nila, sumalakay na matinding pagsalakay, magtatawag ka na ng backup. Ganyan nangyari sa Marawi, eh. Nagkaroon ng kakulangan sa intelligence. Akala nila maaresto nila basta-basta si Isnilon Hapilon. Hindi pala. At yun na, lumaki na ng lumaki yung gulo. So itutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.